mga panalo ng mga boksingero ng mga Hapon kontra sa mga boksingerong Pinoy, ay halos lahat ay punteriya ng mga ito ang mga bodega ng ating mga pambato. Simula kay Jerwin Ancajas, Jonas Sultan, Marlon Tap Alias, at Vincent Astrolabio. Ngunit ganun pa man ay may natitira pang Pinoy na pag-asa ng bansang Pilipinas, ang tinaguriang Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Hindi kinaya patauban ng mga Hapon ang tibay ng kanyang bodega. Tila nalamangan na tayo ng bansang Japan sa larong boxing, pagkatapos magdeklare noon ng pagre-retiro sa larong boxing si former 8 World Division Champion Manny Pacquiao. Dito umarangkada ang pangalan Naoya Inoue aka The Japanese Monsters, current undisputed and 4 World Division Champion ngayon taon kasalukuyan. Ang boksingerong ito ay inihalin tulad ang lakas sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Ngunit ganun pa man kahit gaano pa kalakas ng isang boksingero ay meron pa rin itong makakatapat, narito ang pambato ng bansang Pilipinas na si Cuadro Alas Angas ng Pinas isang former 3 World Division Champion, siya ay walang iba kundi si John Riel Casimero. Isang boksingero ng bansang Pilipinas na palaging iniiwasan ng halimaw ng Japan na si Naoya Inoue, dahil sa kanyang lakas ng kamao at angas sa ibabaw ng boxing ring, mula kay Kenya Yamashita na brutal niyang pinalasap ng kanyang nagbabagang kamao. Si Ray Akaho na sobrang nanginig sa lakas ng ating pambato ay nagdrama, nag-anarty at umayaw sa laban. Hanggang kay Yakinori Uguni, kung saan ay basag ang kilay nito maliit lang sana ang pinsala ngunit sumuko ito at itinigil ang laban, malinaw na panalo dapat ang ating pambato. Pagmasdan maigi ang super slow-mo ng kanilang bakbakan, malinaw na kamao mismo ni John Riel Casimero ang tumama, hindi kasi malinaw ang posisyon ng referee dito kaya inakala nito na headbutt ang nangyari, kaya niya itinigil ang laban at sumoko dito ang bansang Japan, naging tabla ang kanilang laban. Taon 2019 ng February 16 araw ng Sabado, sa SM City North EDSA, Skydome, makakalaban ni John Riel Casimero si Kenya Yamashita, isang matinding boksingero na naging sparring partner ng halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Brutal knockout lang naman ang sasapitin niya sa ating pambato. Unang tagpo ay nagpalitan agad ang dalawang boksingero ng mga malalakas na suntok, ngunit kitang-kita na talagang malakas talaga ang suntok ng ating pambato. Nakita ko ng malalakas. Parang binobomba niya yung Hapon. Tangina. Grabe. Sa pangalawang tagpo ay halatang pinag-aaralan ni Casimero ang bawat galaw ng kalaban, at nagpapakawala din ito ng mga superpower na mga suntok. 10 years old nung nagsimulang maging professional yung pag-akyat. Oh, nandidiin na si Casimero. Gusto na umuwi. That jolted the head back, and that one as well. Woo! Solid right hand. That hurts Yamashita. He is on, John. Sa pangatlong round ay bogbog sarado na ang inabot ng pambato ng bansang Japan na si Kenya Yamashita. On the money, and another left hook, and a right straight, and a left hook. He has been eating against John Riel Casimero. Sa pang-apat na round ay tila ramdam na ni Kenya Yamashita ang lakas ng ating pambato, bumabagal na ang galawan ni Yamashita at kitang-kita pa rin na napakalakas pa rin ang mga suntok ng ating pambato. To the top. Yamashita being tagged seriously here. With that trying to... In the middle of this round, connected with some good punches. Oh, that... Sa panglimang round ay tila agresibo pa rin si Kenya Yamashita na sumugod ng sumugod, hanggang sa mapuruhan ito ng ating pambato. We'll headhunt in this round number. Pero, yung uppercut on the bottom, tagilid. Pahataw! Yung uppercut na yung malupit. Sa pang-anim na round ay dito natatapusan ng ating pambato ang boksingerong Hapon, sa pamamagitan ng super uppercut na muntik ng himatayan si Kenya Yamashita dito. Japanese, wala na malay. Yan rin, as another TKO. December 3, 2022 sa bansang South Korea, makakalaban niya dito ang pinakamagaling na boksingerong Hapon, dahil 5 Pinoy lang naman ang kanyang pinatumba. Sa laban na ito ay marami ang naniniwala na matatalo dito ang ating pambato. Unang round ay kitang-kita dito ang agwat pagdating sa kanilang haba, ngunit ganun pa man ay hindi pero nagpatinag ang ating pambato. Pangalawang round ay gigil na gigil dito sa John Riel Casimero, kaya siya napasabsab at nagmukhang pinatumba ng kanyang kalaban at dito din siya binilangan ng referee,
Dahil dito ay napag-isip-isip ni Casimero na kailangan na niyang tapusin ang hapon na ito, kaya inilabas na ni John Riel Casimero ang kanyang buong porsyento ng kanyang lakas. Sa hindi inaasahan ay isang daplis na suntok ang tumama sa batok ng hapon, sumanyas ang referee at dito binigyan ng warning ang ating pambato, at ito ang naging dahilan ni Raya Akaho para makaiwas at makatakas sa lakas ng kamao ng ating pambato. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. Panalo si John Riel Casimero sa pamamagitan ng KO, dahil napag-alaman ng Boxing Commission sa bansang Korea na natalo talaga si Raya Akaho ng ating pambato. Taon 2023 sa Tokyo, Japan, magaganap ang pinakamalaking laban ng ating pambato, makakalaban niya dito, si Yakinori Oguni, isa sa pinakamalakas na kasparring partner ni Naoya Inoue. Ang laban na ito ay tila walang ensayo ang ating pambato at umaasa na lang sa kanyang taglay na lakas ng kamao at lakas ng kanyang pangangatawan. Kaya hingal ang inabot ng ating pambato, ngunit ganun pa man ay binasag pere ng ating pambato ang ulo ng kanyang kalaban, dahil sa taglay nitong lakas. Unang round ay talagang gustong-gusto na agad tapusin ng ating pambato ang laban. 美ボディさらにキックリーダー思いっきり振っていったさあさらにここで負けるかしかし一方頭下げるタイツオギリリードするとしかし右キックカシメルが前に出ますカシメルがオギリを今ロープに背負わせそして応援選手もしっかりともらうという感じに出ますね。そうですねまず序盤の見どころどういったところでしょうかはい。まあ、ミドキューって言いましたがその右だはい。まあ、右だどうだそれも攻めてくるのは、こういうした後を注意したいと思います。右キックです左キック強打で右キック右前そしてここで右か前 Sa pangalawang round ay todo bigay ng malalakas na suntok ang ating pambato. Takpan ng ating kababayan. 応援選手はただ気合い入ってますからね、スペローと勢いを殺す。右キック右キック振ってったそして左キック右キックちょっと動きが止まった右さあ右キックしかし出る今度はカシメロも少し前に出ましたボディストレート左キックを放っていきます頭を下げる右キックだ右キックを放っていった左アッパー右アッパーそしてルックした送り返しましたワンツー右ストレートカシメロのゴールが襲いかかっていきます Sa pagtatapos ng pangalawang round ay kitang-kita na talagang hingal na ang ating pambato. 左キックだちょっと足をつけるかもしれないですね。あ、そうですか。コスが当ててますよね。左キュー、カシメロ。しかしこの伸びはしてますよね。左キュー、ちょっとバランスを崩した顔に左フックです。ラウンドは残り15秒になります。おっと右フック、これは避難した危ないところです。右フック、そして左フックを放っていきます。カシメロにワンツーを放っていきます。 Sa round number 4, kahit na hinihingal at walang ensayo ang ating kababayan, dito niya napuruhan at nabasag ang bungo ng kalaban. 徹底の相手に浴びせることができるのか。左キック。右キック。Kitang-kita sa replay na kamao ang tumama, pero dahil sa sobrang takot ng mga Hapon na mapahiya sa kanilang sariling bansa, napasuko sila at gumamit ng daya. Naging tabla ang resulta ng laban at nangyari na naman ang hindi natin inaasahan. Kung sa ira ni Pacquiao, napakaliit lang na mga ganitong pinsala at itutuloy pa rin ang laban. Pero sumuko talaga ang Japan at natakot sila ng husto sa ating kababayan. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.